binaliwala ka ng partner mo sa hindi mo alam na kadahilanan. Kasi nga, guys, alam nyo yung mga pagbabaliwala sa inyo is hindi mo na talaga kailangan ng mga specific reason kung bakit. Kasi hindi mo na kailangan talaga malaman yung kung ano nga ba yung punot dulo ng pambabaliwala niya sa'yo. Kaya ang kailangan mo lang gawin is yung mga sasabihin ko ngayong araw na to. Kaya kung binabaliwala ka ngayon ng partner mo na kung nasa kalagitnaan man kayo ng relationship nyo ay parang papatay na ang relationship nyo, sasabihin ko yung mga kailangan nyong gawin. So kung bago ka pa lang dito sa akin channel, please do subscribe to my channel. At yes, kung magugustuhan mo man itong video natin maya-maya, please leave this video a like. And also do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload nating videos every week. At sa kalagitnaan nga po ng ating video, meron tayong shoutout section na kung saan ay babatiin natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. And yes, just please do follow my Instagram account. Nandiyan po sa link description sa ibaba para makita nyo rin yung personal life ko as an OFW dito sa bansang South Korea. So without no more further ado, let's go to our main topic for today para hindi ka niya baliwalain. Binabaliwala ka ba ng partner mo ngayon? So you got to the right video at gawin mo to para siya naman ang maghahabol sa'yo. Number one, all you have to do is don't leave yourself. Kapag nasa relasyon ka na, ang typically na ginagawa ng mga tao, mapababae man yan o mapalalaki, is iniiwanan na nila yung sarili nila. Na tipong no single sila. Ang galing nila mag-alaga ng sarili nila, di ba? Nasa perfect shape, di ba? Ang ganda ng mga hugis ng mga pangangatawan nila, pero nung tumagal na sa relasyon, nawawala na kasi feeling nila maganda raw, komportable na raw sa relasyon. Hindi nyo alam na dapat ang pinaka-priority nyo is yung sarili nyo talaga. Tandaan nyo yan. Priority nyo palagi ang sarili nyo. Yes, treat nyo lang na parang bonus ang isang relationship sa inyo. Kasi kung kaya mo naman talaga kasi yung sarili mo, bakit ka pa, di ba? Bakit ka pa maghahanap ng shoulder to lean on, di ba? So, yes, all you have to do is never ever leave yourself, especially kapag body fitness. Kaya may sinasabi nga tayo na health is wealth. Ang tunay na kayamanan is yung healthy katawan mo, hindi pera. Okay? Healthy katawan mo. Mas masarap kasi sa feeling na pag tumanda tayo, hindi tayo uugod-ugod kahit matanda na tayo, nakikipaglaro pa tayo sa mga apo natin. Kaya health is wealth. And also, di ba, kapag binabaliwala ka na ng partner mo, para habulin ka niya, pagandahin mo palalo yung balat mo using Aria Prime Sunscreen. Yan, Aria Prime Sunscreen at ang Aria Gluta White Body Lotion na personal ko pong ginagamit. Kaya, tingnan nyo, maganda ang kutis ng inyong lingkod. Napakaganda po nitong Aria Prime Sunscreen at marami pong mga benefits. Kapag sa katagalan ng gamit niyo, lalabas ka agad yung mga benepisyo ng Aria Co products. At yes, you better try it for yourself kasi ayan, kita nyo naman yung resulta sa mukha natin, di ba? Ayan. So, kung gusto nyo pa makiscore ng mga Aria Co products na Prime Sunscreen at Gluta White Body Lotion, ay pumunta lang po kayo dyan sa description down below, sa ibaba ng ating video, sa description. Andyan po yung kung nasa Korea ka, may kupang. Sa Pilipinas, meron tayong Shopee link dyan. At sa TikTok shop nila na para makita nyo yung mga binibenta pa nilang ibang mga beauty products na 100% effective. Kaya, diba, pogi-pogi ang inyong lingkod. So once again, thank you so much Aria Prime and Aria Co for sponsoring this video. Binaliwala ka ba? Gawin mo to para siya na ang maghahabol sa'yo. Up next is surround yourself with people that you trust. Yes, paligiran mo yung sarili mo ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kasi pag nakita yan ng partner mo na let's say sa kalagitnaan ng relationship niyo, tipong siya na lang palagi yung kasama mo. Hindi ka na alalabas ng bahay, hindi ka na nakikipagkita sa mga kaibigan mo. At nakikita palagi ng partner mo, magiging komportable na siya at magiging masaya siya dyan. But, pag nakitaan mo yung partner mo na binabaliwala ka na niya, surround yourself with people na pinagkakatiwalaan mo. Yung mga amiga mo dyan, yung mga Mars mo dyan, di ba? Yung mga magkape kayo and put some selfie on. Kailangan, it's also another way para
ma-busy rin yung sarili mo. Para hindi ka lang isip ng isip sa taong binabaliwala ka, di ba? And also, maiiwasan mo rin yung mga stress. Kasi, yes, alam naman po natin kung gaano ka-stressful yan. Lalong-lalo na kung mahal mo yung isang tao. At binabaliwala ka na niya, huwag mo siyang pipilitin. All you have to do is makipagkita ka sa mga kaibigan mo para malimutan mo naman kahit paano yung mga problemang inaano mo sa bahay. Kasi kung nandiyan ka lang sa loob ng bahay, nagmumukmok, maaalala mo talaga yung binabaliwala ka ng partner mo na yan. So, do that one. Surround yourself with people that you trust. At trust me, siya pa maghahabol sa'yo. Baka away-awayin ka pa yan. Bakit ka sumasama na ngayon sa kanila? Kasi binabaliwala mo ako eh. Another thing, kapag binabaliwala ka na at kailangan mong gawin para habulin ka niya, kapag binabaliwala ka na niya, is find your purpose. Okay? Find your purpose. Kasi, ang number one purpose mo talaga in this world, lalo-lalo na sa Filipino family, ang pinaka-purpose talaga natin is, di ba? Kaya kagaya namin, kaya kami nag-a-abroad. Para matulungan yung pamilya namin. Yun yung pinaka-main reason namin kung bakit kami nag-a-abroad. Yung nanay at tatay natin, kailangan natin tulungan. Pero, dumadating kasi sa buhay ng mga tao na kinakalimutan na nila yung main purpose nila. Kung bakit, hindi man sa mga nag-abroad, but in people generally, na kailangan natin mag-give back sa mga taong nagbigay sa atin ng buhay, di ba? Kailangan natin mag-give back sa kanila. And also, wealth, pera, monetary type of stuff. Kailangan mo magnegosyo. Kapag binabaliwala ka na ng mga tao na yan, di ba? Mga example, boyfriend or girlfriend mo, kung may lalaki mang nanonood, monetary. Kailangan pera ang unahin mo, or else find your purpose na sa pamilya. Di ba? Kasi sila naman talaga yung pinakaunang reason kung bakit ka nagtatrabaho, para maiahon yung hirap, maiahon mo sa hirap yung pamilya mo, di ba? So, always find your purpose, most especially kasi alam naman natin lahat na nawawala ka na sa purpose mo kapag may na-meet ka ng specific na taong, syempre, may kabembangan ka na, may katawanan ka na, may ka-holding hands ka na. Of course, it's normal to forget your purpose, but dadating din yung time na, at pag dumating man ang time na yan, ginanyang ka ng partner mo, is all you have to do is always find your purpose. And the last thing to do kapag binaliwala ka ng partner mo at kailangan mo lang itong gawin para habul-habulin ka niya is, get to know yourself more. Kilalanin mo palalo yung sarili mo. Kasi sometimes you end up beating up yourself. Sinisisi mo yung sarili mo. Kasi kung sobrang bait ka na klase ng tao, di ba? Sobrang bait mo na you end up na kasalanan ko kasi ito eh. You are beating up yourself always. You take the blame kahit hindi mo naman mali. You always take the blame. And yes, maybe hindi mo na masyadong minamahal yung sarili mo. So all you have to do is kilalanin mo maigi yung sarili mo. Kaya di ba may mga naririnig tayo sa mga tao na ay, wala yan. Wala akong pakialam sa sinasabi nila kasi kilala ko yung sarili ko. Di ba may mga ganong tao? So, yes, kapag binaliwala ka ng isang tao, all you have to do is get to know yourself more. At trust me, after a week or after a month na paghahanap mo sa sarili mo, sa pagkikilala mo sa sarili mo, you will come back strong. At maniwala kayo, hahabul-habulin ka ng partner mo na yan kasi mas kilala mo na ang sarili mo kesa sa noon. So, sana may natutunan na naman po kayo sa ating topic for today. At kung nagustuhan mo ang ating topic, please leave this video a like. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe to my YouTube channel. And also, do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga na-upload nating videos every day. Yan, samid pa tayo ng laway. Para maging updated ka sa mga na-upload nating videos every day. And also, just keep writing down your comments, guys. Keep writing down your comments. At babasahin po natin yan sa next week na nating mga video. And also, do not forget to follow my Instagram account kasi may mga videos po akong ginagawa dyan personally. At yes, gagawa rin po tayo. Pag naabot na po natin yung maximum followers na kailangan po natin, ay umpisahan na po natin yung shoutout section dyan sa yung imamay day kita sa Instagram ko. And also, para makita nyo rin yung personal life ko as an OFW dito sa bansang South Korea. So once again, thank you so much for watching. At lagi nyo tatandaan na
mahal na mahal ko kayo.